Lumabas po muli sa spotlight ang isang luma ngunit intriguing na interview ni Ginoong Charlie Kirk, isa pong kilalang conservative commentator, matapos po siyang mapas lang ilang araw lang ang nakalipas. Sa clip na ito, nagbigay po siya ng pahayag tungkol sa crypto kung saan sinabi niyang mas maganda raw ang hawak niya kaysa kay Bitcoin. Marami tuloy ang nag-isip na si Ginoong Charlie Kirk ay maaring XRP holder. Pero ano ba ang ibig sabihin nito at bakit napakalaga para sa crypto community? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang sinabi ni Ginoong Charlie Kirk tungkol sa kanyang crypto holdings? Yan, meron pong tweet rito si Madam Emily na may kasamang video clip. Ayan, tungkol po sa interview ni Ginoong Charlie Kirk. Panoorin po natin. Yan, refresh lamang po pala natin kasi nagkakaroon po siya ng error. I actually have better stuff. Yeah. Very pro crypto. You got some And Bitcoin? Yan, ulitin po natin. Yeah. Very pro crypto. You got some And, Bitcoin? I actually have better stuff than that. I am a significant investor in the plumbing of how crypto is made. Really? So I won't say any more than that. But Yeah. very pro crypto. You got some And, Bitcoin? I actually have better stuff than Yan, that. paliwanag po natin kasi medyo magulo yung pagkaka-play po natin sa video. Yan, sa kanyang interview na ito ay tinanong siya kung may hawak ba siyang Bitcoin. Ang sagot po niya ay diretso. Sinabi niyang mas maganda raw ang hawak niya kaysa kay Bitcoin. At idinagdag pa niya na isa siyang malaking investor sa plumbing of how crypto is made. Para sa maraming observers, malinaw po ang pahiwatig. Posibleng ang tinutukoy po niya ay si XRP na kilala hindi lang bilang isang token kundi bilang bahagi ng global payments infrastructure. Kaya ang impact po nito sa market ay simple. Kapag may kilalang tao na katulad po ni Kirk na openly na nag-i-endorso or nagpapakita ng suporta kay XRP, lalo nitong pinapalakas ang perception ng token bilang isang mahalagang bahagi ng financial system. Kapag lumakas po ang tiwala ng tao, natural na mas dumadami ang potential demand. Ngayon ay bakit po naging mas mabigat ang dating ng pahayag na ito? Matapos po ang pagkamatay ni Ginoong Kirk, mas lalo pang tumaas ang bigat ng kanyang dating interview. Para sa kanyang mga supporters na naniniwala sa future na XRP, nakikita po nila ang pahayag na ito bilang tanda na maaga pa lang ay nakita na ni Ginoong Kirk ang tunay na potensyal ng token. Kaya sa market-wise, ang ganitong narrative ay nakakatulong po sa price momentum. Kapag mas lumalakas po ang narrative na influential figures ay pumapabor po kay XRP, posibleng mas dumami po ang mga traders at investors na gustong makisakay. Ano naman po ang kanyang position laban kay Bitcoin? Ayon sa kanyang sinabi ay hindi po siya nag-invest kay Bitcoin. Para sa iba, malinaw na gusto niyang ihiwalay ang kanyang sarili sa narrative ng Bitcoin at ipakita na mas malalim ang kanyang hawak na asset. Marami ang naniniwala na ito ay sa XRP na sinasabing mas efficient at mas practical gamitin kumpara kay Bitcoin. Kung iisipin, ang ganitong positioning ay parang pagtutulak ng ideya na hindi lahat ng crypto ay speculative lamang. May mga asset tulad po ni XRP na nakabase sa utility at real-world adoption. Kapag lumakas po ang ganitong paniniwala sa market, posibleng magbigay ito ng bullish sentiment sa presyo ni XRP. Ayan. Bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay kahit hindi po malinaw kung si Charlie Kirk talaga ay confirmed XRP holder, ang kanyang mga salita ay nagdagdag ng lakas sa narrative na si XRP ay hindi ordinaryong token.
Kapag may mga kilalang personalidad na sumusuporta, mas lumalakas po ang confidence ng mga investors. Pero dapat pa rin po tayong maging maingat. Ang market ay madaling maapektuhan ng mga ganitong narrative at maaari pong magdulot ng hype na pansamantala lamang. Gayunpaman, ang interview na ito ay isa pang indikasyon kung gaano kalaki ang role ni XRP sa patuloy na pagbabago ng crypto industry. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.